Okay pa. Let's do a recap. Yung napag-aralan po natin last week sa chapter 6 verse 1 to 7. So, sa ating pong huling pag-aaral last week concerning about sa Romans chapter 6, napag-aralan po natin yung verse 1 to 7. At ang rason po kung bakit naisulat po ni Pablo ang Romans chapter 6 is due to the fact that posible dahil naunawaan po ng mga iba concerning about yung biyaya po ng Diyos that is abundant, so maari po nilang isipin na dahil po ang biyaya po ng Diyos ay mas higit pa kesa po sa kasalanan na nagawa po ni Adan. Sa ganoong klaseng interpretation, nangangahulugan lamang na pwede na tayong mamuhay sa kasalanan dahil mapapatawad naman ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil nga sa biyaya daw po ng Diyos, di ba? So, pero kung natatandaan po natin yung verse 1, biglang sinabi po ni Pablo yung katanungan na ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi. Hindi maari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So, dito po sinasabi po ni Pablo na ipinapaliwanag po niya na hindi na po dapat tayo nagpapatuloy sa impluwensya ng kasalanan or magpatuloy sa impluwensya ng kasalanan. Bakit po? Dahil last Saturday, we have come to learn that nung tayo po ay binautismuhan, kasama din po tayo na namatay with Christ doon po sa sacrament of baptism. Kaya pag ang tao po ay nagpapabautismo, hindi lang po siya inilulubog sa tubig, pero ito po ay isang sagradong sacrament na pinapatunayan po ng mananampalataya sa harapan po ng marami at pati na rin po sa Diyos na bahagi po siya with Christ at His death. Kaya naman pagdating po dito sa ating pag-aaral sa verse 8, lalo pa pong ipinapaliwanag ni Pablo ang ating kaugnayan kay Kristo by saying, sabi dito, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, which is of course you refer to our union with Christ. So naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. So wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. So sa Biblia po, pag sinabi po yung salitang namatay at nabuhay, minsan ay tinutukoy po na ito na spiritual na kamatayan o spiritual na nabuhay. So maaring literal or physical na namatay or literal na nabuhay po muli. So kung tatanungin po natin ano po ba sa dalawa ang tamang interpretation dito. So yung sinasabi po ni Pablo na dahil tayo ay namatay kasama ni Kristo, tayo din ay mabubuhay muli kasama niya. So ano po ba yung mabubuhay muli na tinutukoy po niya dito? So ito po ba ay tumutukoy sa literal na muling pagkabuhay o spiritual na muling pagkabuhay? Kasi kung mababasa natin sa Ephesians chapter 2, makikita po natin na minsan ang salitang binuhay muli has some spiritual overtones rather than literal. So sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 6, sabi po ni Pablo, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa makasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. So dito pinapaliwanag po ni Pablo sa Ephesians 2 yung tungkol po sa spiritual resurrection or spiritual life na ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo po ay binuhay spiritually kasama po ni Kristo. Ngayon, ang konteksto po ng Ephesians 2 ay tumutukoy po na tayo dati or before we came to Christ, itunuturing po tayong patay. Patay po sa isang banda. Patay po spiritually. Hiwalay tayo sa buhay po ng Diyos. Because kung ang Diyos po ang pinagmumulan po ng buhay,
anyone who is apart from Christ ay itinuturing po ng Diyos na patay. So pag sinabi pong patay spiritually, wala po siyang abilidad na naisin ang Diyos. So wala po siyang abilidad na unawain ang mga bagay tungkol po sa Diyos. Nang ibig sabihin po, wala po siyang abilidad o kakayahan na tanggapin ang Diyos o magsisi sa kanyang kasalanan o tumalikod sa kasamaan dahil itinuturing po siyang patay. Ngunit nang binuhay po tayo ng Diyos dahil maawain po siya sa mga pinili, ang sabi po ng Bible, He made us alive in Christ. So yung make alive na tinutukoy po dito is a reference sa born again experience. Nung tayo po ay na born again, binigyan po tayo ng abilidad ng Diyos na magsisi, manampalataya kay Jesus, tumalikod sa kasalanan at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So in that sense, sa Ephesians 2, ang tinutukoy po niyan ay hindi literal na binuhay po muli gamit ang ating katawan, kundi yung spiritual ang tinutukoy po dito. Ngayon po, sa ating verse kanina sa Romans 6 verse 8, so dito po kung babalikan po natin yung ating verse 8 to 9, yung sabi po dito, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya, sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. So wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. So here, the implication is tumutukoy po ito sa physical na resurrection ni Jesus. So ang physical na muling pagkabuhay ni Jesus, ngayon ang pangako po ng Diyos dahil may kaugnayan po tayo kay Jesus. This indicates mga kapatid na kung tayo man po ay mamamatay, mararanasan po natin ang muling pagkabuhay ng ating mga katawan dahil po sa ating kaugnayan kay Hesukristo. Kaya naman ang sabi po ng Biblia dito sa, kung babasahin po natin sa Book of Corinthians, 1 Corinthians 15:21 to 22, sabi po dito, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay, sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman. Dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Ngayon mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay yung physical na ating katawan na bubuhayin muli. So ibig sabihin, nung tayo po ay nasa ilalim po ni Adan, ito po ang realidad na ang lahat po ng tao sa mundo ay nasa ilalim po ni Adan. Pag ang tao po ay namamatay, yun po ang resulta. Paano po natin malalaman na ang lahat po ng tao ay nagkakasala? So pag may kamatayan na lumalaganap po sa ating realidad. So sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mundo, makikita po natin dahil hindi natin masasabi na tayo po ay mabuting tao sa harapan po ng Diyos dahil maraming tao ang namamatay. So at kung hindi pa babalik ang ating Panginoon, tayo rin po ay makakaranas po ng kamatayan. Dahil nanggaling po tayo kay Adan. So ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya mararanasan po natin ang kamatayan. Ngunit, pag tayo po ay nasa ilalim na po ni Kristo, bagamat namamatay po ang ating physical na katawan, pero dahil nasa ilalim po tayo ni Kristo, hindi po mananatili ang kamatayan sa ating physical. Dahil kung si Kristo ay muling nabuhay at hindi kayang hawakan ng kamatayan si Kristo, ganoon din ang magiging resulta sa mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naman kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 43 to 49, sabi dito, sabi dito, ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo,
ay espiritong nagbibigay buhay. So hindi ang panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. So ano po yung tinutukoy niya dito? So kung ipagpapatuloy po natin yung basa, ano po yung katawan na panlangit? Sabi po dito, mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig ko na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So dito po malinaw na tinuturo po ng Biblia, nire-relate po ni Pablo through parallelism si Adan at si Kristo. So kay Adan, mabubulok talaga ang ating katawan dahil nasa ilalim po tayo ng lumang pagkatao that is dominated by sin. However po, pag tayo po ay tinransfer na po ng Diyos through election and predestination at idinadala po kay Kristo, bagamat ang ating pagkatao physically ay namamatay at nabubulok, pero ang ating spiritual kahit kailan ay hindi makakaranas po ng separation from God's grace dahil tayo po ay iniligtas. And because of that, ang ating physical na katawan ay makakaranas din po ng gantimpala, which is the inheritance of resurrection. Now, it's interesting kasi sa panahon po ni Kristo, may mga ilang grupo, actually, a specific group na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. So you have the Pharisee, pero yung pinakatalagang problematic when it comes to resurrection was not the Pharisee, kundi po yung mga Saduceo. So ang mga Saduceo, hindi po sila naniniwala sa mga bagay po na supernatural. Hindi po sila naniniwala when it comes to angels. Hindi po rin sila naniniwala when it comes to the resurrection. And yet, nung muling nabuhay po ang ating Panginoong Hesukristo, it clearly demonstrated na may muling pagkabuhay. So now this is something that we need to understand. So ang tunay na Kristiyano ay hindi po takot mamatay dahil ang kamatayan cannot permanently have a grip on them. So yun po ang tatandaan natin. Kapag tinatanong natin ang isang tao kung natatakot ka bang mamatay, in some cases, pag ang Kristiyano po ay tinatanong po ng ganong klaseng katanungan, the obvious answer should be no. Now, if there's a fear, it may be because hindi po nila alam kung paano sila mamamatay. So maybe they may be struck by lightning or mamatay po sila by getting hit by a car or by stroke. So hindi po natin alam.
Pero when you ask them the question, takot ka bang mamatay? And you are afraid, and are you afraid of not knowing where you are going after you die? So the obvious answer po ng mga Kristiyano ay hindi sila natatakot. Dahil unang-una, pag tayo po ay na kay Kristo, alam po nila kung saan po sila pupunta. At pangalawa, alam po nila na makakaranas po silang muling pagkabuhay pagdating po sa huling araw. So now the question is, kailan po kaya mararanasan ng mga Kristiyano yung muling pagkabuhay na yan? Well, unang-una, kung babasahin po natin yung 1 Thessalonians 4:15, nagkakaroon po ng dito po sa 1 Thessalonian Church, nagkakaroon po sila ng situation dito sa Thessalonica concerning po yung mga tapat na Kristiyano, that they were discouraged, sorrowful dahil hindi na muling mabubuhay ang mga, dahil baka hindi na muling mabubuhay or mabuhay ang mga mananampalataya, and they might miss the return of Christ. So sabi po dito sa 1 Thessalonians 4:15-18, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon, tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So tingnan nyo ito mga kapatid. So yung pong resurrection of the saints is not something to be feared na dapat ikatakot, but it is an encouragement for a church. So an encouragement because tayo po mamamatay in the future. If God does not return yet, pag bumalik na po ang ating Panginoon, mararanasan po natin ang muling pagkabuhay. Dahil sa sinabi po ni Pablo kanina sa Romans 6, dahil sa kaugnayan po natin with Christ, kung siya'y namatay din po tayo sa kasalanan. At dahil siya'y nabuhay, muling mararanasan din po natin ang muling pagkabuhay dahil po kay Kristo. So now, one of the things that we need to understand is this. So what does it mean when the Bible says we are predestined to be conformed into the image of Christ? So now we could say sa moral aspect, babaguhin po ng Diyos ang ating pagkatao upang maging katulad ng ugali at pamumuhay ni Kristo. Pero to be conformed into the image of Christ ay hindi lang po limitado doon sa morality, kundi pati na rin po sa proseso na pinagdaanan ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at karangalan. So ang Kristiyano, namamatay po siya to sin. He is now living for God. Pero mararanasan po din niya yung resurrection and glorification balang araw dahil yun din po ang naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung si Kristo po ngayon ay hindi na po nakaranas ng kamatayan or suffering, ganun din po ang mararanasan ng iglesia pagdating po ng tamang panahon. Kaya nung sinabi po ni Pablo, dahil namatay na si Kristo, namatay na rin tayo kasama niya at siya'y muling nabuhay. So tayo rin ay mabubuhay din po muli. So ang tinutukoy po dito na muling pagkabuhay is a reference po sa physical natin na katawan na muling bubuhayin po ng Diyos. Ngayon, kung babalikan po natin yung verse 9, sabi po dito, sapagkat alam natin si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. So wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. So now here's the question mga kapatid. Bakit po sinabi ni Pablo na wala nang kapangyarihan ang kamatayan kay Kristo? So because you might
Because you might ask the question, kung siya ay Panginoon, and He is, dapat walang anumang bagay ang may kapangyarihan sa Panginoon. Kasi pag sinabing Panginoon, siya yung may kapangyarihan. Siya yung nagmamayari ng lahat. Pero nung sabihin po ng Biblia na hindi na or nawala na yung kapangyarihan ng kamatayan kay Kristo. So what does that mean? So it means temporarily. So in a sense na nagkaroon po ang kamatayan ng kapangyarihan po sa physical body of Christ. So ngayon po, some would ask the question, kung si Kristo ay namatay, does this means na nagkasala po siya sa Diyos? So and the answer is no. Obvious na no. Kasi malinaw po na tinuturo po ng Biblia, kahit kailan, never po na nagkasala si Jesus. Kaya naman, when the Bible says, hindi na muling magkakaroon po ng kapangyarihan ang kamatayan kay Jesus, this means dahil po sa kanyang muling pagkabuhay, nawala na po ng kapangyarihan ang kamatayan. Bakit po? Dahil ang kamatayan, nagkakaroon lang po ng permanent ng kapangyarihan sa tao kung sila'y nagkasala. At dahil 3 araw lang po na namatay si Kristo for those 3 days na may kapangyarihan ng kamatayan, and after the 3rd day, hindi na mahawakan po ng kamatayan ang ating Panginoon. Dahil unang-una, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, binuhay po siya ng Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. At pangatlo, wala po siyang kasalanan. Pang-apat, siya rin po ang nagsabi na, I have the authority to give my life and I have the authority to raise it up again. So this goes to show us that in one sense, may kapangyarihan po ang kamatayan sa kanya temporarily. Kasi kailangan po niyang mamatay. Pero for him to raise himself from the dead further shows when he said, I give up my life and I take up my life with my authority. Siya ngayon ang may kapangyarihan sa kamatayan. Okay? So kung babasahin po natin yung Revelation chapter 1, makikita po natin dito na wala po talagang kapangyarihan ng kamatayan sa ating Panginoon. So sabi po dito sa Revelations 1:18, so this is referring to Jesus. So sabi dito, ako'y buhay magpakailanman, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. So nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So in other words, I hold the keys or authority of death and Hades. So now in one sense, nagkaroon po ng kapangyarihan ang kamatayan only in that certain period of time. Pero nung muling nabuhay po ang ating Panginoon, siya na ang may hawak, siya na ang may kapangyarihan, pati na rin po sa kamatayan. So ngayon mga kapatid, here is the very important question. Why is it important na maunawaan po natin bilang as a church that Christ has authority over death? Kasi nung sinabi po ni Pablo, dahil si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. So kung walang otoridad si Kristo on death, hindi po tayo mabubuhay muli. Naunawaan niyo po mga kapatid? Kasi if Christ does not have authority over death and death has authority over Him, kahit isa po sa atin ay hindi makakaranas po ng muling pagkabuhay. At hindi lang po yun. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, at kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, kaawa-awa tayong kaawa-awa tayo ng mga tao sa lupa. Bakit? Dahil nananatili pa rin sa atin ang mga kasalanan at mamamatay pa rin tayo na hindi natin mararanasan ang muling pagkabuhay. Pero dahil may kapangyarihan si Kristo over death, pati na rin tayo mararanasan natin ang muling pagkabuhay. Kaya sabi po sa John chapter 5 verse 21, kung ating pong babasahin, makikita natin ang authority ng ating Panginoong Yesus. So dito, hindi pa siya naipapako, pero nagpahayag na po siya tungkol sa kanyang otoridad. Sabi po dito, kung paanong
ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganun din naman. Binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak, dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama sa nagsugo sa kanya. Then sabi dito sa verse 24, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makikinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ng Ama na magbigay ng buhay. Ganon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. So ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumagawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumagawa ng masama ay parurusahan. So again, we see here that before Christ was even crucified, sinasabi na po niya ang kanyang kapangyarihan at authority na siya mismo ang magbibigay buhay tulad ng Ama na nagbibigay buhay. Kung ang mga patay na nasa libingan ay mabubuhay po muli sa pamagitan po ng salita ni Kristo o yung tinig ni Jesus. So this can only guarantee what we were just reading kanina na dahil may kaugnayan po tayo kay Jesus, yan yung tinutukoy po niya dito kanina, yung mga gumagawa ng mabuti, yung mga may kaugnayan sa Kanya, yung mga tumanggap sa magandang balita, mararanasan po nila ang muling pagkabuhay sa Kanyang ikalawang pagbabalik at narinig po nila, at pag narinig po nila ang Kanyang tinig, sabi ng Biblia, sila po ay babangon sa kanilang mga libingan. Now the question is, ano po ba ang magiging edad natin at the resurrection? So ang pinakamadaling sagot lang po dyan mga kapatid, hindi ko po alam. And the reason why, dahil wala pong binabanggit po na edad kung anong edad po natin at the resurrection. Pero one thing is for sure or one thing is for certain mga kapatid, itong katawan na nabubulok ay hindi na po mabubulok. So pagdating po ng glorification, yung katawan natin na namamatay at nabubulok ay hindi na po mamamatay at mabubulok. Amen? So ngayon po kung babalikan po natin yung Romans 6 sa verse 10, sabi dito, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. So now what is interesting about this passage nung sinabi po dito ni Pablo na minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. So ibig sabihin, His resurrection was for the glory of God. So nang nabuhay po muli ang ating Panginoon, He was resurrected for the glory of God. No, ngayon po ang what is important, so what does this have to do sa ating pamumuhay bilang Kristiyano? So why do we need to learn this? Kasi kung si Kristo mismo ay namatay to sin, ngayon namatay din po tayo sa ating relasyon sa kasalanan. At ngayon na namatay po tayo sa ating relasyon sa kasalanan, binuhay po tayo muli ng Diyos. From spiritual death into spiritual life. Ngayon, namumuhay na po tayo, hindi na para sa kasalanan, kundi para sa Diyos. As Christ died to sin, He now lives for God. So, as we are dead to sin, our born-again experience help us to live for God. So, kaya po tayo tinubos ng Diyos, hindi para mamuhay
para sa ating sariling kalooban, kundi sa kalooban na po ng Diyos na siyang nagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya kung babasahin natin yung 2 Corinthians chapter 15 verse 14 to 15, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. So you see, very clear po na tinuturo po ng Biblia kung tayo po ay nakaranas ng muling pagkabuhay spiritually, yung the born again experience o yung ikalawang kapanganakan, the second birth or the spiritual birth or regeneration, you are now commanded by Scripture to live for God. Now kung dati po na tayo po ay nasa ilalim po ng lumang pagkatao na si Adan, ano po ang ating serbisyo? Ang ating serbisyo nakatuon po sa kasalanan. Sabi ni Kristo, ang taong nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So ibig sabihin, pag binibigay po natin ang ating debosyon or serbisyo sa kasalanan, alipin po tayo ng kasalanan. Ngayon, nung tayo po ay tinubos po ng Diyos at pinalaya po muli from sin, pinalaya niya tayo at binigyan po tayo na nais na ibigay ang ating, binigyan po tayo na nais or desired na ibigay ang ating serbisyo at paglilingkod. Hindi na po tayo sa kasalanan, kundi para sa Kanya na po tayo na namatay at nabuhay pong muli. So, referring to Christ. So, look at this parallel. As Jesus died to sin, He now lived for God. So, as we die to our old relationship with sin, we are now living for God. Pero tatandaan po natin mga kapatid, not just because of the fact na tayo po ay na kay Kristo, na ay nangangahulugan po na hindi na po tayo magkakasala at hindi na po tayo makakaranas po ng panghihina sa ating spiritual. So we always must remember, we always have to deal with sin every day. Pero wala na pong kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Okay? So now how do you know na wala na nga yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin? Unang-una, kung ang nais po ng ating puso ay paglingkuran po ang Diyos, that can only mean one thing. Wala na po ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Pangalawa, may pagbabago po na ginagawa ang Espiritu Santo sa ating buhay. Pag yun po ay nagaganap, wala na pong kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Pangatlo, when you have received Christ as your Lord, which is another indication that the power of sin is no longer on you. Kasi pag ang tao po nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, hindi niya nanaisin ang Diyos. Hindi niya nanaisin na magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi niya nanaisin na magbasa ng Biblia o mahalin ang Diyos o mahalin ang kabanalan. Kasi nga nasa kapangyarihan pa rin siya ng kasalanan. So we need to understand the difference. Ang Kristiyano nagkakasala pa rin yan, pero wala na po siya sa ilalim ng kasalanan. Pag sinabing nasa ilalim ng kasalanan, it means sin has complete control over that person's life. So his thinking, his heart, his desire, his lifestyle is completely controlled by sin. But if we look and evaluate ang ating buhay, mga kapatid, we cannot say may kapangyarihan po ang kasalanan sa atin kasi tinutulungan po tayo ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. So yun po ang indicator na wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasi tatandaan po natin, if anyone is under sin, this means they do not desire God. They don't want to repent. They don't want to accept the gospel. They don't want to live for
Christ. Okay? Now in verse 11, sabi po dito po ipapaliwanag po ni Pablo kung ano po yung kahulugan ng pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay ni Kristo. At kung paano po yung nagbibigay ng isang larawan sa buhay po ng isang Kristiyano. Okay? Sabi dito, at dahil na kay Kristo Jesus na po tayo, ituring ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. So kung mapapansin niyo po dito yung ituring ang sarili patay na. Now, kumbaga sa isang poor illustration, parang we could say that if we have or that is a very like it's a bad relationship, no? That once you are if you have very bad relationship that you were once apart, parang yung ayaw mo nang balikan. Some people would say parang yung parang ex-girlfriend or ex-boyfriend that you don't want anything to do with him, that person, no? So ayaw mo nang kausapin, ayaw mo nang tignan. So you don't even want to communicate with that person. Pero ang sin ay mas delikado kaysa sa ex-boyfriend or ex-girlfriend, mga kapatid. Kasi ang sin po will keep you under death. Ang sin will keep you rebelling against God. Ibig sabihin, pag sinabing ituring ang sarili bilang patay na sa kasalanan, it means dahil tinransfer ka na sa Diyos to Christ from death, itong buhay po na ito, na death, itong buhay na nasa lumang Adan, itong buhay na nasa ilalim ng kasalanan, you are not to touch it. You are not to do anything with it. So tulad po nung makikita natin sa Book of Genesis, sabi po ng Biblia kay Adan at Eva, lalo na kay Eva, huwag mong kakainin yung prutas na galing po sa puno ng buhay that gives knowledge of good and evil. Pero sabi ng Biblia, di ba, kinagat po ni Eva at ni Adan yung puno ng bunga, di ba? So here we see they were forbidden by God to take something that they were not supposed to partake in. Kasi nakakasama. Here nakikita po natin, tulad po ng illustration po dito sa Genesis, we are not to have any form of communion or communication with sin. Now, ang kasalanan po sa Biblia ay malawak. So, sa maling pag-iisip, puot, so galit, yung nawawala sa ayos, pagchichismis, pagsisinungaling, pride. So, very malawak po ang kasalanan. And the Bible says, don't partake in it. Bakit po? Kasi ang katawan natin, ang pagkatao natin, na binili po ng Diyos, ay pag-aari po niya. This means, ang ating mga tenga, mga mata, bibig, kamay, ay pag-aari po ng Diyos. So, ang ating puso ay pag-aari po ng Diyos, ang ating kaluluwa. So, ang ating hinga, so pag-aari po ng Diyos yan. So, ibig sabihin, give what belongs to God for His service. Now, what is the benefit naman kung ibibigay ko ang aking buong pagkatao as service to God? So, ano po yung benefit nito? Well, number one, unang-una, ito po ay nakakalugod po ito sa Diyos. Pangalawa, kung ating babasahin sa 2 Timothy chapter 2, verse 19 to 21, pakibasa nga. Sino? Si Stan ba? 2 Timothy 2:19 to 21. Ganoon po man na nanatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ng bawat taong nagsasabi na siya'y Panginoon. Sa isang malaging bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahalagang okasyon ng mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. At mga kasangkapan niya rin naman sa kahoy at putik ay sa pag-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. Nakatala sila sa Panginoon kapag ipaginabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, kung ang ating buong pagkatao, buong buhay ay ibibigay po natin para po sa serbisyo ng Diyos, magiging kagamit-gamit po tayo ng Panginoon.
At doon nagsisimula yung bunga sa ministeryo sa isang mananampalataya. So bunga ng pag-uugali na nakikita na nababago talaga po siya at bunga sa kanya sa kanyang lahat ng ginagawa. So pag ang tao po, unang-una ibinibigay po niya ang pagkatao po niya as service to God, gagamitin po siya ng malakasan ng Diyos. And that is very, very honoring mga kapatid. Biro mo, dati po tayo'y ginagamit ni Satanas. Ginagamit po ng kasalanan, pero ngayon na pinalaya po tayo ng Diyos, through Christ, tayo na po ay nagiging kapaki-pakinabang na po sa Diyos at ginagamit na po tayo sa maraming paraan. So napakasarap mga kapatid na maglingkod sa Panginoon dahil ginagamit po tayo bilang instrumento at pagpapala sa ibang tao sa pamamagitan po ng kanyang salita. So pag tayo po ay nangangaral sa iba, pag tayo po ay ginagamit in any function in the ministry, nagiging useful po tayo sa Panginoon. And that is the hunger and drive dapat po ng bawat Kristiyano. Okay? So the question is, ngayon na binuhay po tayo ng Diyos from spiritual death to spiritual life, naging useful po ba tayo sa kanyang ministeryo? Hiningi po ba natin sa Panginoon na, Lord, can you use me for your glory? Gusto ko pong magpagamit kasi naranasan ko po yung muling pagkabuhay sa spiritual. So hindi na po pag-aari ng kasalanan, kaya gamitin niyo po. Hindi na po ako pag-aari ng kasalanan, kaya gamitin niyo po ako. So sabi ng Biblia, kung ang tao ay lalayo sa kasalanan, kapaki-pakinabang siya sa kaharian ng Diyos. Di ba sabi sa Bible, the harvest are plentiful but the workers are few. Kaya sabi po sa Matthew chapter 9, na ipanalangin natin to the Lord of the harvest that He may send workers, laborers into His vineyard. So maraming ministry. Kaya dapat ang bawat born again Christian o yung mga bawat tunay na mananampalataya ay nagkakaroon po sila ng hunger and thirst na magpagamit. Pero here is something which we should also understand. If anyone tells you that they are Christian, pero ayaw nilang magpagamit sa Diyos in any function, that is question mark. Why? Because if they don't want to share the gospel, they don't want to be used for Christ, they don't want to be trained, they don't want to be discipled, most likely, hindi talaga born again yung tao na yun. Now, I'm not speaking about yung mga taong discouraged, or I'm not speaking about yung mga taong may pinagdadaanan. So, I'm speaking about from start to finish, ayaw talaga nilang lumalim, ayaw talaga nilang magpagamit, ayaw talaga nilang maging kapaki-pakinabang sa harapan ng Diyos. So, kontento na po sila sa pakikinig ng salita. Yun ang binabalaan po ni di ba, ni Santiago sa book of James. So wag lang tayong maging tagapakinig, kundi maging doers of the word dapat tayo. So yan po ay nakikita natin, makikita natin sa mga ilang simbahan, di ba, outside of Christianity. Papasok lamang at makikinig pero walang nais maging disciple. Walang nais lumalim, walang nais mabuhay sa kabanalan. Walang nais ng commitment to Christ. Basta once a week lang, dumadalo sila sa gawain ng Panginoon, pero there is no changes. Walang pagbabago. Walang pagbabago na nangyayari. Pero hindi po ganoon ang mga taong binuhay muli ng Panginoon. From spiritual death to spiritual life. Kasi ang tunay na binuhay po muli ng Diyos, from spiritual death to spiritual life, na nakaranas ng ikalawang kapanganakan, sila yung taong gusto talagang maglingkod sa Diyos. Pag ikaw ay born again, imposible na ang taong tinatahanan po ng Espiritu Santo ay walang nais na lumalim sa kanyang mga salita, walang nais na lumalim sa kabanalan, walang nais na lumalim sa kanyang serbisyo. Kasi ang Espiritu Santo ang siyang kumikilos po sa mga mananampalataya. At ang trabaho po ng Espiritu Santo is not to lead you sa isang estado na maging kontento. Yan po ang naging sakit ng mga
ilang iglesia sa Book of Revelation, di ba? Kontento na po sila sa kanilang kaalaman, karunungan, pero they left their first love. Ang problema naman po sa Laodicean Church, mayaman sila, wala silang pagkukulang sa materyales at pinansyal na bagay, pero doon naman sila nagtitiwala. Pero sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, when the Holy Spirit is working in you, you never want to be content. So there's a driving force sa pamamagitan po ng Espiritu Santo that's constantly pushing you na magpagamit ka, ibigay mo lalo ang buhay mo everyday sa Panginoon, kasi alam po natin ang buhay po ay parang hamog. The time is ticking. So there's a point in time. So kaya ang paglilingkod po sa Panginoon ay sagad dapat sagad talaga. So sa abot lamang sa biyaya po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So kaya kung ipagpapatuloy po natin ang ating verse sa verse 12, so kitang-kita po natin na ang mga binuhay po ng Diyos at may kaugnayan po sa Kanya, kailangan ituring na nila ang kanilang mga sariling patay na sa kasalanan dahil nabubuhay na sila para sa Diyos. Now, dito po sa verse 12, ito na po ang instruction on how to live for God. Sabi dito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. So now notice po yung word na huwag ninyong paghariin. Ngayon nagbibigay po si Pablo ng isang halimbawa sa pamamagitan po ng salitang paghahari o ariin. Paul is saying now na binuhay po tayo with Christ to live for God, do not obey the lordship orders of sin dahil He is no longer your Lord. So dito po pinupicture po dito ni Pablo na ang kasalanan ay parang isang hari na naghahari sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero dahil tayo po ay pinalaya po ng Diyos, sabi po niya, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. So pag sinabi po ni Pablo na huwag mo nang hayaang maghari o paghariin ang kasalanan sa ating mga katawang namamatay. So yung katawan po dito na tinutukoy po dito is not a reference po to the physical body. But it is another way of saying yung buong pagkataon natin that is under and polluted by the powers of sin or that is tainted by sin. Ibig sabihin nung tayo po ay na born again, we are no longer to submit sa masasamang nais o hilig ng kasalanan. Dahil sabi ng Biblia, may nais po ang dyablo at may nais din po ang Diyos. So nung tayo po ay tinuturing patay ng Diyos dahil po sa ating kasalanan, naghahari ang kasalanan sa atin. Therefore, ginagawa natin ang nais ng naghahari sa atin. Pero ngayon, naghahari na po si Kristo sa atin. So ang ating relasyon po sa kasalanan ay patay na, putol na. So hindi na po tayo dapat magpapasakop sa nais ng kasalanan. So tulad po ng pride, yung galit, puot, unforgiveness, sexual temptation, self-righteousness, arrogance. So tinatawag po dito ng Diyos not to submit to the laziness, all form of lust. Sabi po ng Biblia, huwag mo nang paghariin ang kasalanan sa ating buhay. Okay? Verse 13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. So dito malinaw na tinuturo po ng Biblia that this body, this life is to be used solely and exclusively for Christ. So ayaw po ng Diyos na may kahati ang ating buhay. Ayaw po ng Diyos na may kahati po ang ating katawan na pag-aari na po ng Panginoon. Kasi kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 6, He made it very clear
sa verse 18 to 20 sa mga taga-Korinto concerning about yung ating buhay at katawan. So ito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanan na ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan, ngunit ang gumagawa ng sexual na imoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So dito po sa konteksto ng 1 Corinthians chapter 6, ang tinutukoy po ni Pablo dito is to the Corinthians church, because in those days the church of Corinth or yung citizens of Corinth, tinatawag po sila sa isang slang term na Corinthiadzumai, nang ibig sabihin those who fornicate. So if you were living in the times of the Corinthians church at ikaw ay isang citizen ng Corinth, yun po ang pananaw ng tao sa mga taong naninirahan sa Corinth. They were fornicators. Dahil sa kanilang kultura, yung buhay po ng mga mananampalataya noon in Corinth, bago po sila na born again, very normal lang po sa kanila na magkaroon po ng asawa. Pero as long as they have sex with their slaves or sex with their maids, hindi siya may tuturing as we could consider na adultery sa kanilang kultura. Because for some of them, yun po ang kanilang pananaw. Pero ngayon, ipinapaliwanag po ni Pablo that all forms of sexual immorality, so yung katawan na binili po ng Diyos, yung ating espiritu, na nilinis na po ng Diyos, ay hindi na po dapat ipagamit sa ganong klaseng pamumuhay o paraan. Bakit? Dahil sabi po niya sa verse 20, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So notice this, sila dati, ginagamit po nila ang kanilang katawan sa maling hangarin, sa maling motibo, sa maling gawain. So as a matter of fact, kung titignan natin yung verse 10 to 11 ng 1 Corinthians chapter 6, sabi po dito, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa mga sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. So itinuturing na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So ngayon, kung i-combine po natin ang katuruan po ni Pablo sa Romans at sa 1 Corinthians chapter 6, malinaw na itinuturo po niya dito dahil hindi na kayo tulad noon at kayo'y nilinis, ibinukod para sa Diyos, yung dati ninyong gawain na kabaklaan, pangangalunya, yung pagiging magnanakaw, pumapatay ng tao, wala na yon. Bakit po? Dahil ibinukod na po tayo ng Diyos, wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin at ngayon, ibigay mo na ang iyong serbisyo sa Kanya dahil tinubos kayo sa isang malaking halaga. So in short, this teaches us that the life of the Christian is a constant life of holiness, a constant life of departing from sin. Amen? So now, to end it off, dito po sa verse 14, ito po ang pangako ng Diyos sa atin. So, sabi dito, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Now in English, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law,
but under grace. Now, I want to explain to you yung technicalities po nito. Because there's a group of scholars who believe yung under the law ay reference po sa batas ni Moses. And there's another group of scholars who believe na itong under the law ay tumutukoy po sa the law of the old order or the law of sin. So now, whatever the choice might be, kung ito po ay tumutukoy po sa batas po ni Moses, it is also justifiable. Kasi nga, anytime na ginagamit po ni Pablo yung salitang the law o batas, it's always a clear reference sa batas po ni Moses. However, kung itong batas ay tumutukoy po sa kasalanan, it is also justified. Kasi sa Romans 8, pinalaya po tayo ni Kristo from the law of sin and death. So whatever the case might be, if it is a reference to the law being the old order, where we understood what sin was, pero hindi natin magawa na sumunod sa Diyos, sa utos po ng Diyos. Kasi whatever the case might be, ito po ang pangako po niya. Hindi po dapat tayo namumuhay or mamumuhay pa sa kasalanan. Dahil ito po ang pangako ng Diyos. Tayo na po ay nasa ilalim ng kanyang biyaya. So we are under grace. So ano pong ibig sabihin nun? It simply means, mga kapatid, tulad po ng sinasabi ni Charles Spurgeon, why would I intermingle with sin that killed and crucified my best friend? So ibig sabihin, bakit ako gagawa ng isang bagay na magdudulot po ng kalungkutan sa kanya na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin? So bakit ko po siya bibigyan ng kapighatian? Lalo na yung halaga na ginawa niya para sa akin ay napakalaki. So bakit ko pipighatiin ng Diyos? Dahil sa aking temporal desires or lustful desires that I know will separate me from the Lord in the sense of grieving His heart. So dito po natin nakikita, dahil nasa ilalim na po tayo ng biyaya ng Diyos, ang trabaho po ng bawat Kristiyano by God's grace ay hindi na po mamuhay sa kasalanan, kundi talikuran na ang kasalanan. Now the question, mga kapatid, is ano po ba yung mga kasalanan sa atin, mga kapatid, na laging nagtitempt sa atin that we always fall in or that we always fall under? Ano ba yung temptation na yon? Ano ba yung kahinaan na yon na minsan nagiging habit po natin na gawin? So ito po ang pangako ng Diyos. Hindi mo na kailangan na magpatuloy doon sa kanilang klaseng habit na wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas dahil nasa ilalim ka na ng biyaya ng Diyos. So it is laziness of reading the Bible, laziness of prayer, laziness of communicating with God. Ano yung habit of sin? Na lagi po tayong tinutukso ng kaaway, na palagi po tayong bumabagsak. Ang sabi po ng Biblia, take courage, you were no longer under sin, but you are under the grace of God. So ito po ang biyaya ng Diyos. God the Father is with you, God the Son is with you, and God the Holy Spirit is with you. So nakakapasok na po tayo sa kanyang biyaya at presensya. At kung ang tao po ay hihingi ng saklolo at tatawag sa Diyos, sabi ng Biblia, ang lahat ng lumalapit sa kanya ay makakatanggap ng tulong mula sa biyaya at presensya ng Diyos. That's why the Bible says in Hebrew chapter 4 verse 16, do not be weary to run to the grace of God, that we might find mercy and help in time of need. So yun ang biyaya ng Diyos. Kaya kung tayo man po ay nagkasala, humingi agad tayo ng patawad sa Diyos. Huwag na po tayong manatili pa in our depression and discouragement. Dahil mga kapatid, walang magagawa ang discouragement sa atin. Yun ang nais po ng kaaway na gawin po sa marami. Pag tayo po ay nagkakasala o may nagawa man na kasalanan, yun po ang ginagawa ng Diablo o ni Satanas. Pinapaalala niya lagi ang ating mga kasalanan upang
manatili po tayo sa isang estado na walang nangyayari po sa atin. Pero kung ang Diyos ay nagpapatawad at ang Diyos hindi na po niya pinapaalala sa atin ang ating mga nagawang kasalanan. So we must accept that we are under grace and no longer under law. Amen? Kaya nawa po, ito po yung pag-aaral po dito sa Romans chapter 6 verse 14 na napag-aralan po natin, that ano po ba ang dapat maging ugali o pananaw ng mga taong binuhay po muli from spiritual death to spiritual life. So we no longer give our service to sin. Okay? By God's grace, we give our service to God because we are no longer under law, but we are under grace. Amen? Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. To God be all the glory po.